Good morning po sa lahat. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Ito po yung as of now na ginagamit po namin dito sa NCPD district na naabutan ko na mga forms. So yung mga forms po na yon, apat po yun na forms ay kinonvert ko po siya into Microsoft Excel. So, ang nangyayari po niyan, every month, meron po silang pinapasa na pa rin na papel sa akin na statistical at personal, kung single at couple. At yung mga yun po ay ginawan ko po ng Excel form. Ito po example, ito pong monthly statistical form. Dito po sa monthly statistical form, makita po ninyo na meron po mga columns. Ito po yung pinaka-last column, yung comparative. Dito po magto-total lahat po ng mga na-record po nila from these columns na makikita po ninyo sa baba. Na nandito rin naman po siya sa pinaka-final form na pinapasa po natin sa district or sa national. Andiyan po yung local church category, church membership, andito po siya, membership, ito po. Then, Church Evangelism Ministries, andito po siya. Kumbaga, naka-breakdown lang po siya. I-breakdown ko po siya by column, then by month. Para every month po ay sasagutan po nila. Then, small groups, naka-breakdown din po siya. Discipleship training na hinati ko po sa 1 at sa 2 para per page po siya kasi if ever na gusto po nilang i-print, per page po yan. Then, visitation ministries, local visit, ito po siya. Sunday school report, SSM in short, Sunday school ministries. Then, church worship service na hinati ko po sa 4, local 1, 2, 3, and 4. Then, yung other ministries, ito po yun. And lastly, yung social ministries na bagamat wala po dito pero makita po natin sa comparative, meron po siya yung social ministry. Ginawan ko lang po ng folder para sa specific kung ano yung social ministry na ginawa po nila nung buwan na iyon. So, start po tayo. In example, ang lalagay lang po natin dito sa comparative ay yung, kung ba, organized church siya. Kung last year ay organized pa rin po siya ngayon. Makita po natin na nabura yung difference kasi 1 lang naman. Pero dito sa total, makita po din yung nagbago. Wala pong babaguhin dito. Ang lalagay lang po natin ay kung ano yung input na ilalagay po natin ay dito po yon sa mga folder po na ito. Start po natin yung like sa membership. Punta po tayo dito sa membership. Kung halimbawa, ang membership po nila this year, 2025, ay 12, 13, 14, 15, 16, makita po ninyo, nag-total po siya. Automatic po dahil meron na po akong nilagay na formula. So, isa po to sa dapat din po natin matutunan sa paggawa ng Excel, yung mga basic formula like addition, subtraction, and division, saka yung pagkuha ng average. Bukod pa po yung paggawa syempre ng pinaka-template. So, halimbawa naman, last year, 2024, ang ano lang po nila, membership ay 5, 6, 7, 8, 9. Magto-total din po siya. Makita niyo po nag-total po siya dito, dito, at yung difference po nila ay makikita po natin. Same thing din, nag-total po yung church membership natin at yung church goers natin. Magkaiba po yun kasi ang nire-record po sa national ay itong church membership total. Then, ang kinaganda po nito, kung ano po yung input po ninyo dito, sabi ko kanina, lalabas po siya dito. So, hindi po kayo mahihirapan dahil nakatotal na po siya. Ang gagawin lang po natin, i-monitor lang po natin na every month makapag-record po tayo. Example po natin dito, Evangelistic Revival, may 1. Yung R po ay revival at yung E ay evangelistic. 2 dito. Then evangelistic Bible study, 1, 2, and so on. So on. Type nyo lang po dyan every month kung ano po yung nirecord po nila. Makita po ninyo, nag-total sa baba. At higit sa lahat, pagpunta nyo po dito sa Church Revival, makikita nyo po na nag-total din po siya. Wala po yung 2024 kasi syempre kayo po ang mag-i-input po niyan dito sa baba.
Ilalagay nyo lang po kung ano yung last year na 2024 grand total record po nila. Ilagay nyo po dito. Mag-a-appear din po doon. Lagyan po natin. Lagyan po natin ng 7. Makita po natin. Yan. Nag-appear po siya dito sa Church Evangelism na meron po siyang mga 7. Next, small group. Same thing lang din po. Paulit-ulit lang. By January, may nirecord po sila na 4 na small group. Total po nun ay 158. Average attendance po nila ay sabihin natin 20. Then average nila last year, grand total ay 20. Lagay po natin. Makita po niyan dyan. Then, mag-a-appear po siya dito sa small groups. Ganon din po sa training. January, halimbawa month of January, meron po silang convert sessions na 10. May enrolled na 15. At natapos yung 15 ng 15 at ang involved ay 15. Lalabas din po siya dito sa ating converts training. Again, kung inaanap po natin yung 24 enrollee, dito po natin siya ilalagay sa baba. Kung last year, 5 lang din yung session, lagay nyo po dyan. Ayan. Makikita po na dyan. Next, visitation po. Sa visitation, sabihin natin this month of January, may ganun din, 15 na nabisita. And then, from last year, 2024, 10 lang yung nabisita nila. Ayan. Nagtototal po siya sa baba. Yung difference, nandito rin. And then, lastly, sa visitation, mag-a-appear na po siya. Soul counsel. But wala yung soul counsel. Okay. So, yung formula po, di ko na ilagay. So, I'll equal sum. Then, ito po yung paggawa ko ng formula. Yan. Yan. Nandiyan na siya. 15. Lalabas din po siya dito. 15. Next, Sunday School Report po. Sunday School Report. Yun na rin po gawin natin sample. 15. Then, 10. Makita po natin. Andin po Sunday School Report. Wala rin yung main. So, may mga check nyo lang po yung mga nawawala yung formula. So, kung wala po yung formula, dito, example dyan, alt equal, highlight nyo po yung gusto nyong kuhanan ng total. Ito po ay for addition only. Yan. Malalabas po siya dyan. Dito rin, wala yung difference. So, kung difference naman dyan, yan. Yun lang. Pag copy ng formula, tapat nyo lang maging cross. Sa Divine Worship. Ito naman po yung sa Divine Worship. Halimbawa, last January, meron silang 4, then 50, then 23, then last year total na attendance nila ay 15. Lalabas din po siya dyan. At kung yung last year nila ay mas mababa, yung pinaka grand total po nila last year, since meron 52 Sundays, so 52, then sabihin natin na 1,000 yung pinaka total nila last year at ang average po nila ay 50. Yun po yung may ilalabas po dyan na total po nila for 2024. Lastly, yung ating others. So, 15, 15, then 10. Ayan. Andito rin po siya sa others. Social ministry, 1. At dito sa social ministry, ang lalabas lang na total ay yung total. So, kung 12 po yan, dito sa others ay palitan natin ang 12 kasi 12 natin lagyan natin doon. Magpapakita po siya na 12 dito. So, ganito lang po kasimple. Itong monthly reports. Ang ginagawa ko pong style dito ay monthly after reporting. Siguro kinabukasan kung bakante at pahinga na, may mga oras na walang gagawin. Itinatry ko as possible na isang church ang nai-input ko. Nagagawan ko sila ng folder. Sinesave ko ito as monthly. So, ganun po yung ginagawa ko sa kanya para every month
ma-make sure ko na may input ito at hindi po ako naghahabol ng data. After that, pagtapos na po yun, pupunta ako dito sa NCPD District Report. Ito po yung para na sa whole district. At kung ano yung pinaka-total, same principle din po yun. Kung ano yung pinaka-total po doon, ay ilalagay ko po dito. Dito po, wala po rin kayong gagawin. Ang lalagyan nyo lang po dito ay yung dito sa provisional. Kung halimbawa yung district po namin last year, meron kaming 10 organized church. And then this year, naging 15 siya. Ilalagay lang po dito. Then sa membership, ang lalagay lang po lagi dito sa final folder na comparative ay yung last year. But then, yung this year ay manggagaling na sa mga churches. For example, membership. Sabihin po natin ang Bulawen this year ay ganun din, 15 para di na po tayo mahirapan. Then last year po nila ay 10. Makikita nyo po na nag-total po siya dito sa organized or naka-separate po yung organized din total. At sa pinakababa yung pinaka-grand total po nila. Na magre-reflect din po dito sa last part na comparative sa membership. Ayan. Then again, ilalagay po natin dito yung pinaka-total ng membership po natin for the year 2024. Yung pinaka-last total as of 2024. Ito, ikokopya po natin itong dito, papunta dito. Kung sabihin natin ang final covenant last year ay 500, then 500 din yung juniors. Para ma-input po siya dyan. Yan. Same thing principle din po sa evangelistic. Ganun din po, Bulawen. Pinaka-grand total po ito ng whole year. Saan ko po ito kukunin? Sa dito po. At the end of the year, sa statistical po na monthly, dito po siya. Ito pong grand total na ito. Yan, ito na lang gamitin natin. Ika-copy ko po siya papunta dito. So, right-click, then ito pong values ang pipindutin. Yan. Then, andito na po siya. Magre-reflect po siya dito. Same thing din sa local. Local, ang kukunin ko po ay yung sa Bulawen. Then, punta tayo sa local 1 ng Divine Service. Local 1. Ang kukunin ko po ay hindi po yung nandiyan sa taas, pero yung total po na nagtotal. So, kung every month, iyan po yung nila. Ang kukunin ko po ay yung total po nila. Ito po sa monthly, then ipipaste ko po sa district at sa Bulawen kung anong church po yun, magto-total po siya dyan. So, pwede nyo pong pag-aralan, pag-practicean kung paano po ginawa at ganun lang pong ginagawa ko. Ito pong sa district ay semi-annual at annual na gagamit. So, in last 6 months, kung hanggang July pa lang, yung total po ng July ang ipipaste ko, yun yung semi-annual ng district. Pangalawa naman, meron din po kami dito sa personal at sa couple na template. Pag sa mag-asawa po, ganito po siya. May dalawa po siyang column, Preach M at Preach F. Yung Preach M, syempre obviously lalaki. Then yung Preach F sa babae, kung mag-asawa po yun, month ng January, tagi-isa. Sa babae naman ay tigda-dalawa. Sa comparative, makita po natin, since naka-formula po yung folder na ito, lalabas din po yung total dyan. Then, kayo na pang bahala mag-input kung ilan yung last year na na-accumulate nila. So, last year, 52 dahil 52 naman. 52. Yun po ang ginagawa ko. Same principle din po kapag ka sa single. Ayan. Ganun lang din po siya. Lalabas naman po siya dito sa single. Then andito po siya sa single. At then again, yung na total po dito, yun po yung inilalagay ko na naman dito sa NCPD. Kasi meron din pong column dito na pastors preaching, nakalagay po yung pangalan namin, teaching, at visit and
admin. So, alin po ang ilalagay ko diyan? Paano ko po lalagyan ng laman 'yan? So, pupunta po ako dito sa personal template nila. Halimbawa, makita po ninyo na yung pastor's preaching, January hanggang December, yung pinaka-total po niya, yun din po yung ikakopy ko papunta dito sa NCPD district. Tapos, kung halimbawa si Pastor Wayne yon, Pastor Wayne Alik na yung ginamit natin na ano, dito ko ipe-paste. Mali. Ito pa lang. Yan, values. Yan. Then, lalabas na siya dito. So, magto-total din po yan. At ito na po yung ipiniprint din na nakalagay sa annual reports namin. Kasi ito po yung pinaggayahan ko. Ang pinaggayahan ko po ay yung nadatnan ko na annual reports na nakaprint na. So, ito po yung pinaka-final form niya. So, pagka tapos na ako mag-input lahat, ipiprint ko na lang din po siya. Depende sa size kung ano po yung size na gagamitin. Ganito lang po siya kasimple. At pwede nyo po itong revise, baguhin, i-edit po yung mga formula na nilagay. Kayo na po ang balang mag-update. But then, ito po yung nais namin na ma-implement, na maituro sa mga pastors dito kung paano gumamit ng Microsoft Excel upang sa ganun ay yung pagpapasa ng reports ay makatipid sa papel at online na lang din na magawa. Mas mabilis, mas madali update at nais namin siguro pag-aralan ko i-upload dito sa Google Drive or kung ano man server para mas madali yung monitoring through online na lang din na kung may kailangan man, madali nila ma-access na hindi na sila mag-chat na patingin ng report nga ng buwan na ito, patingin nga ng report ng buwan na ito. Sila mismo ay pwede nila ito ma-access. But then, ang pinaka first step po dito na which is problema nating lahat ay kung paano gamitin ang Microsoft Excel or anumang platform sa ibang district CPLD. Ang ginagamit nila ay Google Forms. Ang struggle nila ay kung paano turuan yung mga matatanda. Same dang struggle din dito sa amin. Paano namin matuturuan yung mga matatanda na mag-open ng Excel. So, isa to sa mga goal namin ngayon na maituro kung paano gamitin ito at upang sa ganun mas madali yung paggawa ng report. Ganito lang po yung ginagawa ko na templates or statistical monthly at annual report. So, again, pwede nyo po itong i-edit para sa mas ikagaganda at ikadadali ng paggawa. So, tulungan lang. Maraming salamat and God bless.